So, good day everyone. This is our presentation for our sales data analysis. So, dito sa una ng code namin is import pandas as PD. Itong import as pandas PD, yung panda dito is library sa Python na ginagamit para sa data manipulation. Tapos yung PD is para siyang alias para mas madaling ma-access yung bawat function. Example dito sa CSV files ng data frame. Ito, PD. So next one is from iter tools import combination. Iter tools combination, ito yung tool na ginagamit for loop operations at para makabuo ng combination sa lahat ng possible combinations. Ginagamit to para sa paghahanap ng mga list of elements. Next one is collections from import counter. Ito, collections from import counter. Example po is kung merong isang listahan ng mga series of words, maaari mong magamit yung counter upang malaman kung ilang beses lumitaw yung salita. Nagagamitin dito sa code. So dito, load CSV files from into data frame. Ito yung bawat CSV files na ilo-load dito sa data frame. TF1 is equals to pd.read CSV. So yun, 12 times pong gagawin yan, depende po kung ilan yung CSV files na ilalagay. Next one is concatenate data frames vertically. Ito po yung dito sa line of code na to, dito po ilalagay yung, or dito sa magiging output nito, lahat po nung data frames is magiging vertical. So, ayun po yung para sa number 1 at number 2 namin, merge data from each month to in one CSV and read in updated data frame. So, para sa number 3, clean up all the data. So, dito naman po sa clean up all the data. So, for the number one is drop all row with non-values. So, dito po is kada row sa data frame ay tinatanggal niya yung mga naglalaman ng none or not a value. Tapos, yung argument na in place sa true ay directly i-apply niya yung changes sa merge data. Tapos next is the clean the order date column. Dito sa clean the order date column, sa order date column ay i-convert niya ito sa date type format. Tapos yung error.covers, ito ay isang parang condition na kapag hindi nag-match yung date format ay isiset niya ito sa not a time format. Tapos next is correct data types with checks. So dito sa correct data types with checks ay sa line na ito ay i-convert niya yung column to a numeric type. So next step is the argument data with additional columns. So, yun sa may augment data with additional columns. So, calculate total price, quality ordered, tsaka yung price each. So, ang inaano nyo yan is yung pinaka-total lang ng each order ng bawat customer. Next one is extract order month. Meron siyang order month tsaka order date. So, in-organize yung data at in-analyze yung mga sales ng month na to. Mas madaling ma-identify yung seasonal patterns or peak sales periods. Tapos sunod naman is yung extract order year. Order year o kaya yung order date. So same lang siya nung sa may month. Pero yung dito naman, mas ma-analyze yung trends nung taon na yan at kung may pagbabago ba sa sales or changes sa customers. So, dito naman po sa extract shipping city from purchase address. Ito po ay gumagawa po ito ng bagong column na shipping city sa pamamagitan ng pagkuha ng city mula sa purchase address column. Ginagawa ito sa pag-split ng address sa comma at kinukuha ng second party or sa city. So next naman po is save the cleaned and augmented data frame to a new CSV file. Dito naman po, sinesave po yung updated na data frame bilang cleaned augmented data.csv na walang row indexes. So next naman po ay display the first few rows of the cleaned and augmented data frame. Pinapakita ang first few rows ng data frame para po ma-check ang results. So, ayun po yung code namin para sa number 4. So, para sa number 5, which is data exploration, number 1, what was the best month for sale? How much was earned that month? So, dito po sa may unang code ng number 1 is yung function po nito is tinatawag na analyze sales direct. Tapos,
yung tumatanggap ng isang data frame na tinatawag na merge DF. So, para dito sa clean the order date, itong line of code na to, dito dito nangyayari kung para mas malinis yung column ng order date. Dito naman sa calculate total price, itong series ng code na to, dito magkakaroon ng calculation para malaman kung ano yung how much was earned that month. Tapos dito sa extract order month, dito naman nagaganap yung order month kung anong month yung best for sales. Tapos dito, group by order month and sum total price. Dito nagkakaroon ng parang comparison mula sa ibang month para malaman kung ano yung total price. Tapos dito, yung sa best earning, itong series of code na to is para malaman kung ano yung or yung kabuuan ng earning ng bawat month. Tapos i-convert siya kung ano yung pinaka-best na applicable dito sa number 1. So next one is mapping month number to month name for better readability. So yung bawat ano namin is ano lang 1 to 12 which is yung ID nila, pero pag ginamit tong code na to, magkakaroon na sila ng pangalan. Like kunwari, sa number 1, January, February, March, April, May, June, July, etc. So ito ipiprint out lang niya yung result for best month for sale with earnings. Ito, kokol lang yung function para maging original lang yung merge na data frame para walang pagbabago. So next is the what city is the most sold the most product. So dito po sa extract shipping city from the purchase address. So gagawa ng column na shipping city, tapos yung output nito ay extract niya yung mga city name galing sa address column. Tapos next is the group by city. Highlight nga boss yung group by city. So group by city, so the data frame is group by shipping city. Tapos kada city na nakapaloob dun sa group ay calculated na yung mga quantity ng mga product order sa kada city. Tapos next is the ano to? Yung print the city that sold the most product. So ang ano lang dito is hahanapin lang, hindi, ito pala yung find the city with the maximum sales. So, ang ano dito is hanapin lang niya yung mga city na may highest total sales and the number of units sold in the city. Tapos next is the print the city sold the most product. So, yun nga, ipiprint lang niya yung the city na merong pinakamaraming sold na product. Tapos, kung ilan yung na-sold na unit sa city. Tapos next is the yung function call, yun. Ano, same lang nung sinabi ni Ses na i-call lang, mag-execute ng analysis. Yun. So, sunod naman is yung what time should we display advertisements to maximize the likelihood of customer purchases. So, yung first step na is yung order hour, order date, tapos yung order hour, tsaka yung total price. So, magpiprint siya yung ipiprint niya yung best time to display advertisement, tsaka yung pinaka-total earnings, tapos yung best hour earnings. Kumbaga, ilalagay nito yung tamang oras sa display advertisements para maximize din kung anong oras o araw mas madalas umorder ang isang customer. So, sa number 4 naman po, what products are most often sold together? So, sa unang line po, sa product pairs, ginagamit yun po yung group by para pagsama-samahin yung mga product na nasa parehong order ID. Next line naman po ay yung all pairs na sa bawat order, ginagawa nitong pairs ang mga produkto sa loob ng order gamit ng combinations tsaka ginagawa itong listahan po. Next po yung pair counts. Ginagamit ang counter para mabilang kung gaano po kadalas lumalabas yung bawat pair na product sa lahat ng orders. Tapos dito po yung sa print po, pagdi-display ng pinaka-common na product pairs, pinapakita ang top 5 na product pairs na pinakamadalas na magkasama sa isang order po. So para sa number 5, which of the products are fast moving or slow moving? So simulan natin dito sa unang code na to.
Itong line of code na 'to, yung main function is ginagamit para makuha yung average na value ng isang quantity order. Tapos yung result is ilinalagay sa variable na average quantity. So ayan, kaya average quantity is equals to merge df. So what that mean? So itong line of code na 'to, dito mako-compute kung ano yung mga products na fast moving. Tapos dito sa next one naman is dito mako-compute kung ano yung mga products na slow moving. Tapos ito, katulad ng kanina, pag may print, i-print out lang niya kung ano yung fast moving product tapos yung value count. Tapos dito, slow moving products tapos yung value count. Tapos ito po yung magiging result pag in-execute or rinan yung code. So, para po dito, itong una na to, ito po yung naging output ng updated tapos clean na data frame namin. Tapos para sa number 5 na data exploration, ito po yung nauna. Number 1, best month for sale. Best month for sales na lumabas sa output namin is December with earnings of $4,613,443.34. Vincent, Alright, so for the city that sold the most product is San Francisco with a total of 50,239 units sold. Tigiya. Best time to display advertisement. So naka-military time siya, ano to, 7 p.m. with earnings na $2,412,938.54. So, dito naman po sa most often sold together products. So, yung first line po, yung product, yung count na 62,835, yun po yung total product count. Tapos yung mga nabenta naman po na products na in pairs, yung iPhone and lightning charging cable na may count na 1,005. Next po ay Google Phone na may kasama USB-C charging cable na may count na 987. Next po is iPhone na may wired headphones na may count na 447. And lastly po yung Google Phone na may wired headphones na ang count po ay 414. so para sa last namin na question ng data exploration, which of the products are fast moving or slow moving? So dito, itong mga products na to, ito po yung lumabas sa output namin na mga fast moving. AAA batteries, AA batteries, USB-C charging cable, wired headphones, and lightning charging cable. So para naman dito sa slow moving products, lightning charging cable, USB-C charging cable, wired headphones, Apple AirPods headphones, AA battery. And that's all for our presentation of sales data analysis.